Sa programang ito, sama-sama nating kilalanin ang mga katangi-tanging Pilipino sa likod ng bawat kwento at tagumpay. Ako po si Carla Lizardo at ito ang Personage. Mga karanasan na kapupulutan, mahalagang aral sa tinak na daan, kwento ng tagumpay at mga inspirasyon, hango sa buhay at muling pagbangon, pinalakas, pinatatag ang kalooban, natutong lumipad, natutong lumaban, mga katangi-tanging Pilipino, iba't ibang istorya at pagkatao, alamin kung paano at kung sino-sino, kilalanin bawat isa sa likod ng bawat kwento. This is a flip music Lang exclusive. nang isipin ng di mo maintindihan. Ganto ang buhay at simple lang. Ito'y nagpapatunay na di imposible ang mabuhay na nakangiti kahit wala ng pera. Para bang kapayapaan sa gitna ng gera. Limutin ang problema sa tunog ng gitara. Huwag itindihin kapag walang laman ng pita. Marami ng Pilipinong mga awit ang na-discover gamit ang YouTube. Habang dumarami kasi ang hit sa mga ina-upload na videos, ay lalong nakikilala ang kani-kanilang talento. At sa kalaunan ay binabansagan na YouTube sensation. Kagalang-galang na Ginoong Zaito, taos puso kong ikinagagalak ang iyong pagdalo rito. Huwag ka sanang aburido kasi panlalait ng mga swangit ay ang aking paborito. Nag-hit sa panlasa ng Pinoy ang flip-top battle. Sarcastic man ang dating sa iba, ito ay naghatid naman ng mangha at ngiti sa maraming taga-subaybay nito sa YouTube. Isa sa mga unang gumawa ng pangalan sa larangang ito ay si Raymond Abracosa o mas kilala sa tawag na Abra. Yung buhay ko parang normal lang, pero nung nagsimula ako mag-rap, parang biglang nagbago. Pero unti-unti nangyari mga pagbabago eh. Parang ginagawa ko lang yung ginagawa ko, rap lang ako ng rap hanggang sa biglang sinuwerte siguro. Ako si Abra, Kadabra, handa ka na ba, pre? Wala mga maangas, pinagpuputol-putulan nang inilabas kami ng hip-hop sa pinapupunan at ang aming katumbas parang ilang puhunan upang maiangat ang kulturang nauubusan na ng kredibilidad na parang bang kalamidad kapag nag-rap. Nagsimula ang career ni Abra sa pagiging miyembro ng hip-hop group na Lyrically Deranged Poets or LDP noong 2010. Simula ako magsulat ng kanta noong mga third year high school, fourth year high school, ganun. Trip-trip lang yun eh. Pero nag-rap na ako nung grade school pa lang. Kasi nakikinig ako kaila Eminem, tapos sa ibang mga rapper. Pero di pa ako nagsusulat nun eh. Sulat pala ako nun ng mga tula. Pero yung sarili kong composition na late high school pag pumasok bigla. Medyo nakatadhana nga yung pagpili ng pangalan eh. Kasi Abracadabra means to create with words. So sakto siya sa rap. Kung face value ang usapan, wala akong kahit konting kaba. Kasi ang asin na nga ng mukha mo, tapos korteng mangga. Manggaling ka man sa manggaluyong, isa ka pa rin manggagaya. Taong 2010 nang mabuo ang Flip Top at nagsilbing daan upang makilala ang ilan sa mga magagaling na rappers sa Pilipinas, kabilang na si Abra. Ginamit nila ang YouTube para sa tinatawag nilang modern-day balagtasan. At eto nga, si Abra ay isang patunay na tumatak na ang Flip Top lalo na sa kabataang Pilipino. Yung flip top, pangalan ng liga yun eh. Parang sunugan, flip top sunugan. Liga yun ng rap battle. Yung rap battle yun yung art naman kung saan ginaganap yung pambabasag ng dalawang MC kung sino mas magaling sa kanilang dalawa. Tapos bukod pa doon, may music side, yung rap kung saan pwede siyang sa kahit anong form. Kasi rap siya eh, dapat wala siyang limit eh. Kadalasan narinig siya sa mga beats na talagang ng ulo. Diba? Pero pwede siya, bagay siya sa kahit ano. So, discarte na rin ng MC kung saan niya ilalagay. Kung saan niya gagamitin yung rap. Pwede niya gamitin sa battle, pwede niya gamitin sa music.
Ako tingin ko mas importante siya sa music kasi yung longevity niya nandun eh. Dun mo mapipinpoint yung classics. Tapos kung gaano katagal maglalast yung music talagang, pag yung music nakaka-inspire, nakaka-touch, tatagal siya ng sobrang tagal. Sa battle naman, andyan siya, nakakatawa siya for the meantime. Pero may mga battle din na classic na talagang babalik-balikan mo dahil nakakatawa at may mapupulot kang mga technique doon. Si Abra ay nakapagtapos ng kursong management sa University of Asia and the Pacific. Pero dahil sa pagkahilig sa musika, ay minabuti niyang paghusayan pa ang talento bilang isang rapper. Si Eminem, siya yung pinakapaborito kong MC. Tapos na-inspire ako magsulat ng Tagalog nung narinig ko sila. Francis M, Glock 9, Looney, Ron Henley, Stick Figures, tapos yung mga nag-rap yung Parokya. Akala ko kasi dati na baduy din yung rap kasi yun din yung kinalakihan ko na nakikita ko sa paligid ko eh. Yung Jologs na rap. Tapos nung narinig ko yung ganong klaseng rap, parang imposible naman maging baduy ito. Sobrang galing. Galing ng pagkatha. So yun, na-inspire ako magsulat hanggat sa nagustuhan din ng mga kaklase ko. I'm proud to be brown, pure Filipino at walang katulad. Kaya mag-rap, na kahit walang panulat. 3 years in the making, napiling gamitin ang utak upang makasulat na sariling Sa pagbabalik ng personage, Lahat na nilalabas ko, cleverly crafted, cleverly constructed. Tapos meron kayong mapupulot na aral o technique o kung ano man. Yun yung gusto ko gawin. Sa aming wika, tumira ka sa abroad ko, iniisip mo. Harana, para sa dalaga na kundi dahil sa pag-ibig ay tinalikuran ko na sana. Dalaga na balak makasama mula sa simula hanggang sa magsipagtunugan yung kampana. Makasama ka na para bang tadhana at kamatayan lamang ang nag-iisang pintuan kung wala ka ang tadhana. Sadyang kahanga-hanga, ibang mga babae sa mundo kinalimutan ko na para masabi lang sa'yo na tapos na ang panghiginaw. Puso ko naghihikahos pagkat naliligaw. Ngayon paos na paos, nasa kasisigaw na ngayong pangalang laos, nasa kalilitaw. Ngunit bakit parang maraming nakatitig sa atin at parang hindi sila sang-ayon sa pag-ibig natin. Mahal kita kahit may pagkaalanganin, pagkat sabi mas mukha ka pang lalaki kesa sa akin. maliban sa Flip Top, ang isa pang dahilan ng pagsikat ni Abra ay ang milyong-milyong views na natanggap ng kanyang music video na Gayuma. Ang awiting ito ay kinilala bilang Best Urban Video at Favorite Music Video sa Mixed Music Awards noong 2013. Ito rin ang nagpanalo kay Abra bilang Best New Artist, Best Collaboration at People's Choice Awards sa Wave 89.1 Urban Music Awards sa parehong taon. Parang isip ko dati, ano kayang lalabas kong kanta? Lalabas ako ng love song na rap. Ayoko maging conventional eh. Gusto ko naglabas ako ng pseudo-love song, yung Gayuma. Tapos nag-incorporate ako ng maraming elements para maging balance siya. Mula sa music, formula ng music, hanggat sa formula ng music video. Nag-complement yung dalawa. Trigger ng viral. Halos 2 taon na nang i-upload ang music video ng Gayuma, pero hanggang ngayon ay patuloy na dumarami ang views nito sa YouTube. Tuloy-tuloy rin ang mga TV guestings, concerts, endorsements at album launch ni Abra. Nagkaroon pa siya ng programa dito sa People's Television noong 2012 kung saan nakasama niya sina Ex Gia at Paulo Soler sa iConnect. Isang patunay sa magandang takbo ng kanyang karir bilang isang rapper. Pero kaakibat ng kasikatan ay ang kaliwat ka ng mga intriga. Basta kilala mo yung sarili mo, wala na, no problem. Lubos din ang pasasalamat ni Abra sa kanyang mga tagahanga na naglagay sa kanya sa posisyon na kanyang pinapangarap lamang noon. Habang paakyat ka ng paakyat, kasi pag ginagalingan mo talaga sa craft mo, wala ka ibang pupuntahan kundi pataas eh. So yung nararamdaman ko noon, akala ko dati, pag pataas ka ng pataas, parang mas magiging madali lahat, magiging mas komportable, pero hindi pala eh. Parang mas pahirap ng pahirap. Tapos hindi mo mapigilan yung hirap kasi gusto mo rin yung ginagawa mo. So, ako di ko man kailangan pahirapan yung sarili ko na kailangan kong galingan sa lahat ng
craft ko ngayon. Kasi na-establish na dahil dun sa pag-rise ng gayuma. Pwede naman chill-chill na lang eh. Pero hindi, gusto ko maglabas talaga ng art lagi. Lahat na nilalabas ko, cleverly crafted, cleverly constructed. Tapos meron kayong mapupulot na aral o technique o kung ano man. Yun yung gusto ko gawin eh. So, ayun, pahirapan ko ng sarili ko. Pero masaya tayo lahat. May simple lang, huwag mo nang isipin nang di mo maintindihan. Sa pagbabalik ng personage. Pag nararamdaman mo yung kinakanta mo, mas nag-feel mo, tas mas parang mas kumaganda yung buka ng bibig mo. Kaya mas may feelings yung pagkakanta mo. Nagsimula sa pag-upload ng mga cover ng paborito niyang kanta. Hindi man masyadong napansin ng karamihan, ay ipinagpatuloy pa rin ni Jaire Lim ang pagkahilig sa musika. Nang tumagal, ay gumawa na rin siya ng sariling komposisyon at ito ang naging daan sa inaasam na tagumpay. Masarap sa pakiramdam, parang blessed na blessed ako kasi minsan lang mangyari ito eh, so kaya hindi ko na pinapalagpas. Tubong Dasmariñas, Cavite si Jaire Lim, isang tipikal na makulit na bata kung ilarawan niya ang kanyang sarili noon. Sa edad na 14 nang magsimula ang kanyang hilig sa musika at nagpatuloy hanggang sa siya ay magkolehiyo. Nagsimula akong kumanta, hindi ko na matandaan pero nung nagsulat ako ng kanta, mga 17 siguro, college na ako nung nagsulat ako ng kanta. Marami nakapag-influensya sa akin, mga katulad ng mga Eraserhead sa River Maya dati. Pero, ewan ko, yun na talaga yung gusto kong gawin eh. High school, elementary pa lang ako gusto ko ng music talaga. Ayon na rin kay Jaire Lim, ang kanyang mga awitin ay base sa kanyang mga karanasan sa buhay at pangyayari sa kanyang kapaligiran. Kasi, di ba, pag nararamdaman mo yung kinakanta mo, mas nag-feel mo, tas mas parang mas gumaganda yung buka ng bibig mo. Kaya mas may feelings yung pagkakanta mo pagka nararamdaman mo yung kanta. Sa pamamagitan din ng YouTube, si Jaire Lim ay umani ng maraming views at naging viral ang ilan sa kanyang mga kanta. Naalala ko pa nung nililigawan pa lamang kita, dadalaw tuwing gabi, masilayan lamang ang iyong mga ngiti at ika'y sasabihan bukas ng alas 7 sa dating tagpuan. Buo ang araw ko, marinig ko lang ang mga himig mo. Hindi ko man alam kung nasan ka, wala man tayong komunikasyon. Maghihintay sa'yo buong magdamag dahil ikaw ang buhay ko. Yung buko kasi, storya siya ng lolo tol ako nun. Tuwing nakikita ko silang sweet-sweet nila, yun nakita ko yung picture nila tapos gumawa ako ng kanta nun tungkol sa mga Crossing Till Death Do Us Part na kanta, diba? Kahit nasan ka man, hindi ka papalitan. Nag-iisa ka lang, kahit na langit ka at lupa ko ang bituin, ay aking dadamhin. Pag naiisip ka, sabay kayong naniningning. Dito ay umaga at dyan ay gabi, ang oras natin ay magkasalung at aking hapunan ay umagahan. Ngunit kahit na anong mangyari, balang araw ay makakapiling ka. Yung magkabilang mundo, kasi di ba sa Pilipinas maraming kailangan mga ibang bansa para lang
makapagtrabaho ng mas maayos. So, naisip ko parang mas siguro gawa ako ng kanta na pang long distance relationship na siguro marami makakarelate sa Pilipinas. So, fortunately na marami naman daw nakarelate. Ako iibig sa iyo hanggat nandyan ka pa, hanggat wala ka pang Sa pagbabalik ng personage, Always keep your feet on the ground. Laging matuto kang lumingon sa pinanggalingan mo. Kasi yung mga fans mo, yun yung talaga yung nag-aangat sa'yo, hindi lang ikaw yung sarili mo, di ba? So, kailangan maging paramdam mo sa kanila na hindi sila fan, kaibigan, ganyan. ngunit kahit na ano, iibig sa iyo hanggat nandyan ka pa, hanggat wala ka pang iba. Dito ay umaga. tila naging theme song ng bayan ang mga awitin ni Jairi Lim. Maraming radio requests at dumarami rin ang kanyang TV appearances. Nanalo rin ang kantang Magkabilang Mundo bilang favorite mellow video sa Mix Music Awards 2014. Siyempre, sobrang saya, sarap sa pakiramdam. Parang blessed na blessed ako kasi minsan lang mangyari ito eh. So, kaya hindi ko na pinapalagpas. At hindi lamang Pinoy ang nabihag ng awiting buko dahil maging ang foreign hitmakers ay nagkaroon ng sarili nilang version nito. Naalala ko pa nung nililigawan pa lamang kita, dadalaw tuwing gabi. Masilayan lamang ang iyong mga ngiti. At ika'y sasabihan bukas ng alas 7 sa dating dagbuhan. Buo ang araw ko, marinig ko lang ang mga himig mo. Hindi rin madali ang pagiging musikero. Maraming expectation at kompetisyon ang darating habang sumisikat at tumatagal sa industriyang ito. Always keep your feet on the ground. Matuto kang lumingon sa pinanggalingan mo. Kasi yung mga fans mo, yun yung talaga yung nag-aangat sa'yo, hindi lang ikaw yung sarili mo. Diba? So, kailangan maging paramdam mo sa kanila na hindi sila fan, kaibigan, ganyan. Basta lagi lang kayong positive thinker. Okay, mawala ng pag-asa, tuloy ng tuloy kahit marami na nalalight sa inyo. Tuloy nyo pa rin, basta alam nyong wala kayo natatapakang iba. Tuloy nyo lang ginagawa nyo. Ang kanyang simpleng pagnanais na ma-express ang kanyang sarili ay nagresulta sa napakagandang mga musika. Milyon-milyong hits na rin ang naabot ng kanyang mga kantang nire-release at nag-aabang pa ang publiko sa mas maraming awitin na kanyang gagawin. Marami pa akong lalabas na kanta na hindi pa narinig ng tao. More music videos, hopefully TV guestings yan. So, Kasabay ng kanyang pagpupursigi at paggamit sa kanyang talento, nakaya ni Jairi Lim na maabot ang tagumpay na tinatamasa ngayon. sa mga fans, sa mga taga-suporta, maraming salamat. Hindi ko po mararating yung kung ano man yung narating ko ngayon kung wala po kayo. Walang imposible sa ating mga pangarap kung ito ay sasamahan ng sipag, tiyaga at tiwala sa sariling kakayahan. Hanggang sa muli, ito ang programang naghahatid ng mga kwento ng tagumpay, inspirasyon at pagbangon. Ako po si Carla Lizardo at ito ang Personage. No matter how difficult, no matter how long the journey is, we still have that, that chance of actually, completing, a big objective, a big goal. Even though na your dreams are all up there, your aspirations are all way too high to reach, just keep your feet planted on the ground.